Magbabalik aksyon na kontra Barako Bull Energy Cola sa Biyernes si Rain or Shine Elasto Painter sophomore guard Paul Lee. Ang 23-year-old hard-banging Sentinel ay may 4 na buwang na sideline sanhi ng dislocated left shoulder. Pero matapos sa sumalak sa operasyon at lagyan ng titanium support ang kanyang balikat, ready for hardcore tour na ulit ang tinaguri ang angas ng tondo. Okay naman na ako, kaso ang iniintay ko na lang yung signal ng doktor na yung clearance ko na makapaglaro talaga. This week siguro kami hospital. Alaman namin bukas. Pangit naman kung maglalaro ka sa sa quarterfinals. Yun yung unang first game ulit. Parang hindi mo pa alam kung ano yung lalaroin mo. At least kung makapaglaro ka ng isa bago yung quarterfinals, makaka-adjust ka kung ano yung mga pagkukulang mo siguro. 2 araw na sumasali sa hard practice ng Elasto Painters Lee at dito'y walang takot na nakikipagbanggaan sa mas malalapat na teammates ang reigning Rookie of the Year awardee. Minsan nakakalimutan din nila. Sabi ko, huwag nyo intindihin, okay naman na ako. Minsan si Ryan yung defensehan talaga ako. Sa nakaambang pagbabalik ni Lee, umaasa si Rain or Shine head coach Yeng Diao na matutupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng complete roster sa playoffs ng PBA Philippine Cup. So, pag nag-combine si Paul, nag-combine si Chris, tapos na unload ng korte si Jeff at saka si Gabe, talaga ito magandang kombinasyon yun. Malaki tiwala ako dun sa team ko, offense and defense. I think we can play both ends, especially with Paul. Yung ba mga talo ninyo, sir, epekto yan ng siguro pagka-miss ninyo kay Jairus and even kay Paul na rin? May epekto yan. Defensive rotation namin, umiikli. Yung mga kalaban namin, naka-overload kay Jeff. Samantala, sa susunod na 2 linggo ay magbabalik aksyon na rin ang isa pang injured star ng Rain or Shine na si defender Jaire Ibanez. Lumiban si Ibanez ng 3 laro dahil sa fractured right hand. Yun ang plano. Dapat makabalik kami by playoffs yung game 1 ng quarters. Sana. Naghihintay lang mag-heal kasi wala naman ibang pwedeng gawin yun. Kailangan lang mag-beat yung buto. Pero diretso ko rin ako sa conditioning ko. Nagbabike, yung stationary bike, leg workouts, puro legs, walang upper, walang kahit anong kamay. Bad trip kasi alam mo, hindi ako makatulong kahit mangkulit lang doon. At bagamat humalagpos sa kanilang mga kamay ang twice to beat incentive sa quarterfinal, buo pa rin ang paniniwala ng mga supporters ng Rain or Shine na isa pa rin sila sa top 3 teams sa All-Filipino Cup. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan.